Gaano po tayo kahanda na tanggapin ang paanyaya ng Diyos para sa kanyang kaharian? Ito po ngayon ang napakagandang mensahe ng Ebanghelyo natin ngayon na mababasa po natin sa Matthew 22 verse 1 to 16 na kung saan po ay ito po ay nagsasalarawan ng kaharian ng Diyos. At ginamit po ng ating Panginoong Hesukristo ang talinhaga, no, patungkol sa isang hari, no, na naghanda ng isang handaan para sa lahat ng kanyang mga anak, para sa lahat ng kanyang mga pinili. At ang ginawa po ng hari ay inutusan niya ang kanyang mga alipin na imbitahin ang kanyang mga anak. Ngunit ano pong naging tugon? Hindi po sumagot, no, sa kanyang paanyaya na dumalo sa isang kasal, no, sa isang handaan na ito. So sa pangalawang ulit, inutusan niya, no, ang kanyang mga alipin na sabihan na handa na ang lahat ng mga handa para sa isang handaan na ito. At again, no, yung tugon pa rin sa kanya ng kanyang mga pinili na anak ay pagtanggi pa rin, no? At ang isa ay pumunta sa kanyang negosyo upang doon ay tapusin ang kanyang mga ginagawa. Ang isa naman, no, ay sinunggaban pa yung alipin at talagang naku po, yan ang kinagalit ng hari. At anong kanyang ginawa? Pinadala ang kanyang hukbo, no, at doon, no, ay pinarusahan yung sumakit sa kanyang alipin. Now, sa pangalawa, sabi ng hari, no, dahil sa ang kanyang mga pinili na mga anak ay hindi tumugon sa kanyang paanyaya, sabi ng hari ay sa kanyang mga alipin na inutusan niya na anyayahan ang sino man na makita sa daan dahil ang kanyang mga anak na pinili na hindi karapat-dapat ay hindi tumugon sa kanyang paanyaya, at ngayon ay inutusan niya ang kanyang mga alipin na mag-imbita ng kung sino dyan na kita nila sa daan, no, upang imbatihin sa isang pagsalo-salo. Now, at yan nga po, no, ang nangyari. At marami ang tumugon sa tawag ng hari o dumalo, kahit na hindi ito mga pinili na tao, no, pero again tumugon ito sa paanyaya ng hari na dumalo sa kasalan, no, sa isang handaan na ito. Ngunit ano pong nangyari? May isa na dumalo na hindi nakasuot ng suot na pangkasal, no. So yan pong tinanong sa kanya, ngunit hindi po siya nakasagot. At ang ginawa po sa kanya ng hari, no, ay tinalian siya at again, no, pinalabas, at doon siya, no, ay magsisi sa kanyang ginawa. So ito po ay pagsasalarawan ngayon, no, ng isang napakagandang mensahe po ng Ebanghelyo patungkol din po sa atin. Gaano po ba tayo kahandaan sa kaharian ng Diyos? Dito po ay pinapakita sa atin ng Diyos na ang kanyang kaharian ay para sa lahat. Ngunit may mga pangyayari na ang mga ibang tao ay hindi handa na tanggapin ang kaharian na ito. So dito ang unang mensahe ay tumutugon po, no, sa pagtanggap o pagtanggi sa kaharian ng Diyos. Alin po ba tayo sa dalawang ito? Tayo po ba, no, ay binigyan ng Diyos tayo ay binigyan ng pagkakataon na tanggapin ang kanyang kaharian? Ngunit ano po bang naging tugon natin sa Diyos? Tinanggap ba natin ang kanyang paanyaya or tinanggihan natin ang kanyang paanyaya? Marahil ito rin po ang magiging reflection sa atin, no? So kagaya po ng mga Hudyo na pinili ng Diyos, ngunit again, no, inimbita, pero sila pa itong unang tumanggi, no, sa paanyaya ng Diyos, di ba? Sa kaharian ng Diyos na dumating dito ang ating Panginoong Hesukristo upang ipalaganap, no, ang magandang balita, pero sila itong tumanggi, no? At ngayon ay binuksan hindi lamang sa mga Hudyo, kundi sa mga Hintel ang kaligtasan. At yan po tayo, no? Again, kagaya po ng mga nakita ng mga alipin sa daan na inimbita at sila po tumugon, no, sa paanyaya ng Diyos. Tayo rin po ng mga Hintel, again, tinawag ng Diyos upang makamtan, no, ang kaharian niya, upang makamit ang kanyang kaharian, ang kaligtasan. So dito po, no, ay nagpapakita ng dalawang sagot na maaari po nating ibigay, no, sa Diyos, na maaari nating sagot sa Diyos. Tinatanggap ba natin ang kanyang paanyaya or maaring ang naging sagot natin ay pagtanggi? Dahil kagaya po, no, ng kanyang mga anak na pinili, ang isa ay busy sa kanyang business, no, sa kanyang negosyo, ang isa ay naku, sinunggaban pa at sinaktan ang inutusan ng hari. So kagaya po nito, no, Maaring marami na po sa atin ang nakarinig ng Ebanghelyo. Marami na po sa atin ang nakarinig ng magandang balita.
pero dito po no ay maaring naging sagot no natin ay maaring tinanggap natin or maaring tinanggihan natin. Sa papaanong paraan ba? So kung tumugon po tayo no sa paanyaya ng Diyos, yes, doon tayo na belong sa mga community na nag-i-exist ngayon sa simbahan, no, napapasama tayo ngayon sa mga gatherings. Yes, tinanggap natin ang paanyaya ng Diyos. Ngunit may mga pagkakataon din na maaari nating ipakita na natanggihan natin no ang kanyang paanyaya. Sa papaanong paraan po? Marahil may mga pagkakataon na tumugon po tayo no sa paanyaya ng Diyos. Ngunit maaring may mga pagkakataon din na inasa sa atin ng Diyos itong obligasyon, no, ang isang responsibilidad para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo, sa pagtuturo no sa mga kapatid natin, sa paggawa ng mabuti no sa ating kapwa na mas nangangailangan. So maaari natin itong tanggihan ang paanyaya ng Diyos dahil sa hindi pagtugon sa kanyang kagustuhan, no, na mas inuuna natin ang ating trabaho, mas inuuna natin ang ating pamilya, no? Mas inuuna natin ang ating career, kung ano man na mas binibigyan natin ng importansya kaysa sa pagsagot or sa pagtugon doon sa paanyaya ng Diyos. So isa po marahil yan no sa maaaring dahilan, no, maaaring maging rason na tinatanggihan natin no ang paanyaya ng Diyos. So kung kaya mga kapatid, maaari lahat po tayo no ay maging katulad din po ng mga anak ng Diyos na tinuturing niyang mga anak. Ngunit kahit marami na no ng pagkakataon na inimbita ng kanyang mga inutusan no ng kanyang mga alipin, pero ang naging sagot pa rin natin ay hindi no. Ang naging sagot pa rin natin ay busy sa ating trabaho. Ang naging sagot pa rin natin ay hindi ko kaya, no? Walang akong alam dyan, hindi ko forte in field niyan. So maaaring ito po ang magiging rason na mawala po natin ang kagalakan, no? Mawala po natin ang pagkakataon na makapasok sa kanyang kaharian. Ito po ang natatanging paraan na makamtan po natin ang biyaya ng Diyos, no? Ang biyaya ng kaligtasan sa pamamagitan po ng pagtugon sa kanyang tawag. So yan po no ang naging mensahe ng ebanghelyo natin ngayon. At pangalawa po dito, may mga no sa ebanghelyo po ay dahil hindi po tumugon sa tawag niya no ng hari ang kanyang mga anak, ang ginawa po ng hari ay inutusan ulit no yung kanyang mga alipin na tawagin kung sino yung makita diyan sa daan at kung sino ang interesado no na tumugon sa kanyang paanyaya na dumalo sa kasal. So marami pong dumalo no, hindi na kanyang mga anak, kung sino-sino na lang sa paligid. So again, may isa doon na dumalo na hindi prepared sa kanyang kasuotan. So dumalo nga siya, tumugon nga siya sa tawag ng Diyos, nag-yes siya sa tawag ng Diyos, pero again, hindi siya prepared dahil wala po siyang kasuotan na pangkasal. So ano nangyari? Ako, yan naman po ang kinagalit ng hari. No? Ginapos siya at dinala doon no, sa labas ng kanyang kaharian. So, ito naman po no ang lesson ngayon na dapat prepared tayo and we are in the right state no of heart no in serving God. So isa po ito sa pagpapakita na kung tayo po no ay tumugon sa tawag ng Diyos, dapat din po tayo nasa tamang estado no ng ating pananampalataya. Ang kasuotan po na tinutukoy sa ebanghelyo ay tumutukoy naman po no sa pagiging rightful in heart no, pagiging tama no sa ating pananampalataya. Isa po yan sa pagpapakita na tayo talaga no ay may tamang pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Dahil kung hindi po tayo handa no, kahit tumugon po tayo sa tawag ng Diyos, sa imbitasyon ng Diyos na dumalo sa kanyang kasal, sa kanyang handaan, pero kapag wala po tayong proper na kasuotan, again, isa pa rin po yan na magiging rason no, upang makondem po tayo. So ito po yung nagsasalarawan sa atin na kagaya po sa ating pananampalatayang Kristiyano, dapat isabuhay pa rin natin ang ating pananampalataya. Kahit na tumugon tayo, yes, we belong no, in the one holy Catholic Church, pero kung hindi po tayo tumutugon no, sa pamumuhay bilang isang tunay na Kristiyano at hindi tayo handa no, sa nais ng Diyos,
na buhay na ng isang Kristiyano or ginagawa ng isang Kristiyano, maaaring ito po ay maging rason pa rin upang hindi tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Kagaya ng isang inanyayahan ng Diyos na yes, tumugon siya inanyayahan ng hari na tumugon siya, no, sa kanyang tawag, ngunit hindi po prepared sa kasuotan ng pangkasal, ay ito po yung naging sanhi, no, sa taong ito upang gapusin at itapon doon sa labas ng kaharian. So ito rin po ay paanyaya sa atin mga kapatid, na kahit po tayo ay nasa simbahan, no, di ba? Marami po sa mga kapatid natin ay again, may tatlo lang ang classification, no? Itong tinatawag natin na pagiging isang Katoliko. Kahit nga sabihin na natin na tayo nasa tunay na simbahan, no, ang Iglesia Katolika, ngunit kung isa ka lamang Katoliko sa pangalan at hindi ginagawa, no, yung mga practices, sinasabuhay yung katuruan, no, ng simbahan, ay hindi pa rin natin masasabi na makakamtan natin ang kaharian ng Diyos. So yan po nakakatakot dahil again, no, we are Catholic in name, but then again works hindi makikita. So marami ngayon sa mga kapatid natin na bininyagang ang Katoliko pero nagsasama na hindi kasal, no? Bininyagang ang Katoliko pero hindi naman isinasabuhay ang pagiging tama, no, at moral, no, handa parate. At wag po natin ibaliwala, no, yung katuruan ng ating simbahan na siyang tumutulong po sa atin upang mas patatagin pa ang ating pananampalataya. So di ba, tatlo nga yung classifications ng practicing Catholic, no, merong cafeteria Catholic at meron namang nominal Catholic. So saan po ba tayo diyan? Dahil kahit po maaring tumugon po tayo sa tawag ng Diyos na maging bahagi ng kanyang katawan, ang iglesia, ngunit kung hindi po natin, no, kung hindi po natin sinasabuhay ang katuruan ng simbahan, hindi po natin sinusunod, no, ang katuruan ng simbahan, ay maaaring maging rason pa rin po ito upang hindi po natin makamtan, no, ang tawag ng kaligtasan. Now, of course, ibinigay na po, no, ng Diyos, again, pinagkatiwala na ng Diyos ito sa simbahan. So kung kaya lahat na ngayon ng pamamaraan ay ginagawa ng simbahan, again, kumpleto po, no, lahat ng mga sakramento na kung saan matatanggap natin ang biyaya ng Diyos ay available sa simbahan. Ngunit ang nakakalungkot, dahil marami po sa mga kapatid natin ang hindi nakakaunawa sa kahalagahan po nito, ay parang binabaliwala na lang. So ito po ay maaaring maging hantong din, no, na hindi po tayo maging tapat, hindi po tayo maging prepared sa pagiging tama, no, sa kasuotan na pagpasok natin sa kaharian ng Diyos. So ayan po mga kapatid, isang napakagandang mensahe ng Ebanghelyo natin ngayon. So maaari nyo rin po itong basahin, no, in Matthew 20 verse 1, Matthew 22 verse 1 to 16. Isa po ito sa napakagandang pagpapaliwanag ng Diyos, no, sa isang talinhaga para matanggap po natin, no, at makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Dapat tayong tumugon sa kanyang tawag, no, at dapat tayo prepared, no? Hindi lamang dahil nag-yes tayo, dapat prepared din tayo sa pagpasok sa kanyang kaharian. So parang ganito rin po, di ba? Kapag nagsisimba po tayo every Sunday, ano ba yung kasuotan na maaari nating may suot upang masabi natin na prepared tayo sa pagsamba, sa pagpupuri sa Diyos, at sa pagtawag sa kanyang at sa pagtanggap sa kanyang biyaya. Kagaya po nito, no, kung tayo nagsisimba na hindi naman proper sa kasuotan, again, isa po yan sa paalala din, no, ng simbahan na hindi po isang ordinaryong panalangin lamang ang ating ginagawa sa loob ng simbahan. Hindi po isang ordinaryong persona, no, or tao ang ating hinaharap, no, kapag nagse-celebrate tayo ng misa. Ang ating hinaharap, no, ang ating kaharap ay ang presensya talaga ng Diyos sa pamamagitan ng Eucharistia. So gaano ka ba kahanda, no, na harapin ng Diyos? So kahit sa simpleng kasuotan ay maaaring maging rason po ito na nagpapakita na hindi natin pinapahalagaan ng Diyos. Dahil kung
sa ibang bagay, no, kung sa ibang pagkakataon ay nakasuot naman po tayo ng formal, pero pagdating sa simbahan, no, sa pagharap sa ating Panginoon ay hindi na po natin ito na ipapakita. So kagaya po sa Ebanghelyo, ito po yung nagpapaiwatig din na hindi tayo prepared, no? Kagaya ng isang inimbita na nagpakita ng kanyang walang kahandaan dahil sa wala po siyang kasuotan na pangkasal, ay ginapos na lang po at itinapwil, no, or itinaboy palabas, no, sa kanyang sa kaharian ng hari. So isa rin po itong panyaya sa atin. And of course, ang pagpunta din po natin sa simbahan, no, we must to be in the state of grace din. Isa rin po ito sa preparasyon na maaari po natin gawin araw-araw, no? State of grace, being in the state of grace. Dahil kapag tinatanggap po natin ang ostya, no, ang katawan ng ating Panginoong Jesucristo, that we are not in the state of grace, in the proper state of grace, ay hindi pa rin po yan, no, masasabi na handa talaga tayo sa pagtanggap sa ating Panginoon. So kung kaya, maaari pa rin po itong maging rason na again, no, i-judge po tayo ng Diyos dahil sa pinapakita po natin na kawalang kahandaan. So marami pong pagkakataon, no, sa ating buhay bilang Kristiyano na may papakita po natin ang ating pagiging sincere, no, ang ating pagiging tapat, no, sa pagsisilbi sa Diyos sa pamamagitan ng pagsasabuhay na mga katuruan din ng ating Panginoon. So nasa sa atin na po, no, mga kapatid, gaano ba tayo kaseryoso sa paglilingkod? Gaano ba tayo ka tapat, no, sa ating Panginoon? At ito po ay may papakita natin, no, sa ating mga gawa. So ayan po mga kapatid, no, again approaching po tayo sa pinagtatrabahuhan ngayon ng aking misis at ihatid po natin siya. Of course kasama ko siya ngayon, no. Ayaw niya, nahiya po siya. So ihatid lang po natin, no, sa kanyang trabaho at again magkamustahan po tayo ulit. At malapit naman po tayo, ano. So kamusta po kayo dyan sa mga kapatid natin? May mga pasok at may mga trabaho ngayon. Sana'y maganda po ang ating kalusugan, no? Maganda po ang ating pangangatawan upang nang sa gayon ay ma-accomplish naman natin ulit, no, ang mga gawain sa araw na ito. So ayan, kamusta po kayo mga kapatid, no? Sana'y maganda pa rin po ang ating labas dyan, ang ating internet. Maraming salamat po talaga sa inyo, no, na parating sumusbaybay sa ating mga ginagawang live. So ayan, God bless po, no, sa ating lahat. At nandito na po kami. Kamustahan na lang po tayo, no. Again, sige, maghanap po tayo dito ng magandang lugar para makapag kamustahan. Okay? So ayan, so bye bye. So ayan, natin na po natin sa sinisip. Bye. Sige, ingat. Okay, so maghanap muna ako ng magandang spot para makita ko yung mga comments po ninyo at ma-recognize, ma-shoutout, no? Shoutout po sa lahat ng mga parating nag-aabang sa ating ginagawang live. Yan talagang salamat po tayo dahil parati po kayong sumusuporta, no, sa ating mga ginagawang live. Maraming salamat po, no. Ayan, kamusta po kayo? Ayan, maraming salamat po. Hindi ko pa mababasa yung pangalan ni parang Chinese ata to, pero maraming salamat po sa pag-send ng stars. Malaking tulong po ito, no. Sister Joel or Brother Joel, no, maraming salamat din po sa pag-send, no, ng 100 stars. Malaking tulong po ito sa ating mga ginagawang evangelization. And also Brother Emperor, thank you po sa pag-send ng 10 stars. Malaking tulong po ito, no. At sa suporta din po ninyo ay talagang namomotivate po tayo upang again ipagpatuloy po ang mga gawain na ito dahil sa pamamagitan po nito ay napoprovide din po ang pangangailangan ng ating page upang may pagpatuloy po ito, no, at tuloy-tuloy po natin may bahagi ang magandang balita at ebanghelyo, no. Ayan, thank you po sa inyo. Kagaya po dito ni sino ba to? Si Brother Olito. Ganyan ang ginawa nyo, bakit hinarangan ninyo ang ibang sekta na nagtuturo ng totoo sa mga Katoliko? Ayan, totoo ba talaga ang itinuturo ng ibang sekta sa mga Katoliko? Kung totoo po yan, hindi na po sana kami gagawa, no, ng mga depensa. Dahil again,
Ang ginagawa lang naman po ng simbahan ay defense, no? Hindi naman talaga offense. Dahil tumutugon lamang po tayo sa mga argumento ng mga kapatid natin. Kung kaya po ay sinasagot po yung mga argumento po ninyo dahil wala pong katotohanan, no? Kung sabihin mo po na totoo ang tinuturo ng ibang sekta, again, hindi po, no, mag-aaksyon ang simbahan na sagutin ang mga ginagawa po ninyo, no? Hindi naman po pagtuturo yan eh. Ang ginagawa po ninyo ay panloloko sa kapwa. Bakit po? Kahit nasabihin natin na ginagamit ninyo ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, pero again, kagaya din po yan ang sinasabi ni San Pablo na ibang Jesus ang itinuturo. At yan ang kanyang ikinatatakot na marami sa mga kapatid natin ang maaaring malinlang dahil may ibang Jesus na itinuturo. So, napakaklaro po yan sa amin at alam po namin na maaaring maging rason po ito na malihis ng landas ang mga kapatid naming Katoliko. Kung kaya, bakit po kami sumasagot sa mga katanungan, sa mga argumento po ninyo? Dahil agad nakikita po namin, no, ang danger po nito. Of course, maintindihan naman po namin, no, kung ginagawa po ninyo yan. Dahil unang-una, nagpaparami po kayo ng miyembro at kailangan upang mabuhay po ang inyong sekta, ang inyong simbahan. Well, maintindihan naman po namin yan. And that's part ng tinatawag po natin na spiritual warfare. No, we are in a warfare. At strategy po talaga ng ating kalaban, ang diablo, ang i-divide, ang ilihis, ang landas ng mga kapatid natin. Kung kaya, hindi na po nakapagtataka na marami po sa mga kapatid natin, no, na talagang lahat naman, no, na sulpot na sekta ay nagtuturo ng walang katotohanan. Diba? So sabihin pang tunay na iglesia kung tayo lamang ito ng tao. Ang tunay po na iglesia ay tatag talaga ng Diyos, ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo. So kung kaya isa pa lang po, no, sa maling katuruan na ipakilala ng founder ninyo ay nako Pilipino pa at sabihin pang sugo ng Diyos, appointed son of God, no, nagpa-member sa tunay na iglesia, wala pong katotohanan yan, no, at hindi po yan itinuturo ng Biblia. So kung kaya maliwanagan ka sana kapatid, no, na Brother Julito. Maraming salamat po Brother Zarakla. Hello po sa inyo dyan. Brother Nako, no, ingat din po sa inyo. Brother Beatrice, good morning Brad, Mr. Curious. God bless po sa inyo, ingat. Maraming salamat po. Ayan, Brother Ranilo, Brother Joel, maraming salamat po sa pagsubaybay. Brother Marilu, Sister Marilu, God bless po sa inyo, no? Brother Willie, hello po sa inyo. Brother Jag, Sister Jasmine, God bless po sa inyo. Ayan, Brother Felix, God bless po sa inyo. Amen. Ayan, God bless din po. Sino pa ba ang nandito? Si Brother Marvin, no? Sila lang ang nagsasabi na tama sila, pero ginagamit nila ang Biblia ng Katoliko. Tama po yan, no? Again, ang may karapatan lang naman talaga na gumamit ay ang simbahan, no? Ang Iglesia Katolika. Kung kaya, hindi rin naman natin masisisi yung mga kapatid natin na gumamit nga ng Biblia at hindi po in-acknowledge, no, ang interpretasyon ng simbahan. Kung kaya ano pong nangyayari, nag-iba-iba ngayon ang kanilang interpretasyon at may sarili na silang pag-unawa sa binabanggit sa Biblia at nagtayo na ng sarili nilang iglesia. Yan po ang nakakatakot. Sabi nga dito ni Brother Connie, correct po bro Dance, no? Kahabag-habag po ang mga nalininlang ng diablo. Nagagamit ang sulpot para sa pagkawatak-watak, pagkakampi-kampi, pagsuway, pagtalikod at kaguluhan ng kaisipan ng mga mahihinas ang unawa. Tama po yan, no? Isa po talaga yan sa pamamaraan ng diablo, no? At hindi na po yan nakapagtataka sa ating pananampalatayang Katoliko. Dahil again, no, sabi nga ni San Pedro, no, the devil, no, is roaming like a roaring lion seeking for someone to devour. Kung kaya dapat po tayong mag-ingat dahil ang ating kalaban ay nasa paligid lamang. At sa ating simbahan ngayon, nako, pinapaligiran ng mga sulpot na sekta at lahat po sila ay bumabatikos sa simbahan. Ngunit kahit anong gabi naman po nila, hindi naman po masisira ang simbahan, diba? So ilang kaharian na po or ilang mga namumuno na ang nagtangkang sirain po ang simbahan, ngunit kahit sa kanilang malaking kapangyarihan ay hindi nila kayang puksain ito, no? Tuloy-tuloy pa rin at hanggang sa ngayon ay nandyan pa rin pong simbahan. Hello po sa inyo, no? Youth and Children Apostolate of Fatima. Ayan, God bless po.
follow po natin ang page na ito. At sa mga kapatid po natin, no, na kaanib po dito or member po, no, ng community ito, sana igabayan po kayo ng Diyos at pagpatuloy po natin ang pag-aaral sa ating pananampalataya at pagtulungan po natin na ibahagi ang Ebanghelyo. Hello po sa inyo, Brother Leonard. Maraming tamad at tanga sa Pinas, nakarinig lang ng pagbasa, naniwala na agad, di man lang nag-isip. Tama po yan, no? Dapat maging ugali po natin, no, yung mga tao doon sa Berea na nagtuturo si San Pablo, ngunit ang ginawa po nila ay hindi agad sila naniwala. Talagang sinuri nila, no, sa kasulatan kung talagang sinasabi ni San Pablo ay mababasa at naayon talaga sa Biblia. So ito po mga kapatid natin na iingganyo sa ibang pananampalataya nang dahil lang sa narinig nila at namangha sila na gumagamit ng Biblia ng mga bersikulo ay agad akalain na tama ang kanilang tinuturo. Yan po nakakatakot dahil again kahit po ang dyablo ay gumagamit ng Biblia. Tandaan po natin yan, di ba? Sa temptasyon ng ating Panginoong Jesucristo, no, doon sa disyerto, isa po sa naging paraan ng dyablo ay paggamit po ng kasulatan. Di ba? Sinabi po doon na kung tunay ka talaga na anak ng Diyos, tumalon ka dito, no, sa mataas na lugar na ito at ang mga kanyang mga anghel, dahil sinasabi ng kasulatan ng kanyang mga anghel, no, ay hindi kahayaan na mahulog sa bato. So isa po yan sa mga talagang deception ng ating kalaban. Gumagamit ng Biblia din upang iligaw yung mga kapatid natin sa bayang pananampalataya. So kung isa po tayo sa mga nagsusuri talaga, isa po tayo talaga sa naghahanap ng katotohanan, dahil ang concern lang naman ng mga kapatid natin na naiinganyo sa ibang pananampalataya ay gusto nila ng katotohanan, di ba? At gusto nila talaga yung mapaanib sa tunay na iglesia. Ngunit ang paraan po nila ay naniniwala na lang agad sa mga itinuturo, no, ng ibang sekta, kahit na hindi bine-verify, no, hindi muna sinusuri kung talagang totoo at ang tama ang interpretasyon. Diba? Marami po sa mga kapatid natin, kagaya na lang po si Elis Soriano, nako, bilib na bilib sila, namamangha sila, at inaakala na tama lahat ang kaniyang tinuturo. Pero again, kung susuriin po natin, marami talaga at may portion lamang, no? Again, anong tawag dito, ng partial truth. Tama po, no? Dahil gumagamit din sila ng Biblia, partial truth lamang, but not the whole truth. So yan po ang dapat natin suriin. Nagsasabi ba siya ng buong katotohanan nga ba? O itong tinatawag natin na partial truth lamang? Dahil kahit katotohanan po yan, pero partial lamang, maaari po itong humantong na maiba ang ating pananampalataya, ang paniniwala sa tunay talaga na katuruan ng Biblia. Di ba? Hello po sa inyo, Sister Nanette. God bless din po sa inyo. From San Mateo, Rizal. Ayan, hello po siya. Brother Domingo, no, sabi nga dito, yes, tama po, hindi po sila nagtuturo, bagkus ay nagliligaw using their Bible alone teaching or using their own Bible interpretation. Isang pagliligaw sa mga walang alam at ibang Kristo nga ang dala nila sa pangangaral using the words of the true Christ. Tama po yan, di ba? At naitapik po natin kagabi yung patungkol talaga sa madalas na strategy nila na paggamit ng pangalan na mababasa sa Biblia or kahit pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ginagamit nila sa kanilang iglesia para sabihin na sila ang iglesia na tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi nyo po kami maloloko at talagang yung mga kapatid natin na may alam, no? At talagang nagsusuri, hindi basta-basta maluloko sa ganitong strategy. Gumawa ka nga ng isang sekta na pinangalanan mo na pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ngunit kailan lang ba kayo lumitaw? Okay? Ang iglesia po na tinatag ng ating Panginoong Jesucristo ay nag-exist na, 1st century pa. Okay? So, hindi po ito matitinag, hindi po ito mawawala. So, kung kaya, isang deception talaga mga ginagawa ng mga kapatid natin. Sabi nga dito ni Sister Janita, sana buksan ng Diyos ang maling pananampalataya ng mga kapatid natin sa ibang sekta. Tama po yan, no? At tama po yan, ay isa po talaga yan sa mga dapat din natin gawin. Ipanalangin din po natin sila. Again, na-deceive lamang sila, nadaig lamang sila ng paraan, ng pamamaraan ng ating kalaban, ang dyablo,
upang malihis ang kanilang landas. Kung kaya ipanalangin din po natin sila dahil ang Diyos lamang po ang makakapagbigay sa kanila ng conversion of hearts, no? At bumalik sa ating simbahan. Kung kaya ipagdasal po natin sila mga kapatid. Ano po? Hello po sa inyo, Sister Melita, no? Brother Marvin, sabi nga dito, kahit anong gawin nila, hindi sila mananaig laban sa ating inang simbahan. Bakit? Dahil sa pangako niya ang ating Panginoong Jesucristo na sasamahan hanggang sa katapusan ng mundong ito. Tama po yan, di ba? So ang iglesia po na itinatag ng ating Panginoong Jesucristo, no, cannot be destroyed, even the power of death. No, hindi po yan matitinag at tuloy-tuloy pa rin po yan na mag-i-exist. Dahil yan ay tatag ng ating Panginoong Jesucristo. At tama po yung sinabi po ninyo, bago po siya umalis at umakyat sa langit, isa po yan sa promesa ng Diyos. No? Nasasamahan niya ang iglesia, ang simbahan, no? Ang lahat ng mga napapasaloob dito hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi po yan titigil, no? At tuloy-tuloy pa rin po yan. Sabi nga dito ni Sister Salvacion, kung matibay ang pananampalataya mo, kung matibay ang iyong pananalig sa Diyos, handang-handa ka manliligaw, huwag kang patukso kahit na kanino, manindigan ka sa iyong paniniwala, huwag kang makinig sa mga sinasabi ng diablo. Tama po yan, no? Kaya kailangan din talaga po nating mag-aral, kailangan talaga nating magsuri, no? At wag agad tayong maniwala, no, sa mga naririnig lamang natin, sa mga nakikita natin sa social media, no, sa mga pamamaraan ng mga kapatid natin sa bayang pananampalataya, dahil akala natin ay totoo, no, pero again, hinikayat pa tayo upang mawala po natin, no, ang ating kaligtasan sa pag-alis natin sa kanyang tunay na iglesia, no, ang Iglesia Katolika. So hindi po yan dapat natin wag po natin hayaan, no, na malihis po ang ating pananampalataya. Hello po sa inyo. Good morning din po, Sister Melita. Sabi nga dito ni Sister Jean. Ayan, nabasa ko na pala kanina, no? Sabi nga dito ni Sister Brother Frank, sana buksan nila ang kanilang puso at isipan upang maintindihan ang katotohanan po. Tama po yan, no? Pinapanalangin po natin. At no? And every time mag-pray po tayo or magsimba, maaari din po natin isama sila sa ating mga prayer intentions. No, wala pong imposible sa panalangin. Hayaan po natin ang Diyos ang gumawa po nito. Again, maaari lang po natin gawin ay mag-take part, no? Mag-take part sa misyon, no, ng ating simbahan, ng misyon ng Diyos na iligtas ang lahat ng tao. So yan lamang po ang dapat nating bigyan ng focus, bigyan ng tuon. No? Natas po tayo ng Diyos na magtulungan. Again, we are one body, no? We are in unity of Christ, no? So dapat po natin na pagkaisahan din, pagtulungan. Sabi nga dito ni Brother Kicks, one Jesus Father, patawarin niyo po sila kasi di po nila alam ang kanilang ginagawa. Tama po yan, no? Be like Christ also, no? Kagaya ni San Pablo na itinuturo niya na sinasabuhay niya rin, no, ang naging buhay ng ating Panginoong Jesucristo, at ito rin po ay paanyaya po sa atin na dapat isabuhay din po natin ang ginawa ng ating Panginoon. So isa po yan sa mga dapat din natin gawin, na ipanalangin kagaya ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo bago po siya mamatay doon sa krus, diba? Hiningan pa ng kapatawaran yung mga kasalanan ng mga nagpako sa kanya sa krus sa Diyos Ama. So isa po yan sa maaari talaga natin gawin, no? And be like Christ, no, na ang talagang ang ugali ay kahit na sinasaktan na, no, kahit na sinasabihan ng masasakit na salita, ay patuloy pa rin, no, sa talagang panalangin, no, sa ikabubuti ng kanyang kapwa. So kahit nakadaban niya ay kanyang ipinapanalangin. So dapat din po tayo ipanalangin yung mga kapatid natin, no? Hello din po sa inyo, Sister Glazel. Good morning po, brother. Sana lahat po ay magkaroon ng pagkaunawa tungkol sa ating pananampalataya. From Semirara, Antique po. Ayan, hello po sa inyo dyan. Kamusta dira sa mga taga-Antique? Ilang beses na po tayo nakapunta dyan, no? Pero may kami na nagakadto sa may Malumpati, so kanaming lugar, no? So sa mga kapatid natin dyan, maaari nyo pong i-visit yan, no? Isa sa mga lugar, talagang napakaganda na lugar, no? Diyan sa Antique. Okay. Alright.
Good morning din po, no, Brother Habik. Sir, may tanong ako kung pwede. Yes, sige po, magtanong lang po, no? At sisikapin po natin na mabigyan ng kasagutan. Good morning din po, Brother Chris, Brother Orig from Busan South Catholic. I'm Legion of Mary here in Catholic Church. Oh, nice. Maganda po yan. Ipagpatuloy niyo po yan. At ayan, kasama po natin si Mama Mary. Huwag po natin kalimutan, no? At isa po talaga yan sa malakas nating kakampi, panlaban sa ating kalaban. Sister Annalisa, hello po sa inyo. Good morning from Masbate. Ayan. Brother Marvin, no? Sabi niya dito, Mr. Kier, sana dumami pa ang katulad ninyo para mas kumalat ang tunay na turo ng ating pananampalatayang Katoliko. Ayan, ipanalangin po natin, no? Ipagpatuloy po natin ang ating mga ginagawa. At tulungan nyo rin po kami, no? Isama nyo rin po kami sa inyong mga panalangin. Dahil again, may mga kahinaan din po tayo, no? At yan po ang isa natin, no, sa talagang struggle pa rin, no? Na may pagpatuloy ang mga ginagawa natin ito. So, ayan, magtulungan lang po tayo. Nagpanalangin po natin ng isa't isa. Again, sama-sama po natin, no, na pagtulungan na ituro ang tamang katuruan ng ating Panginoong Jesucristo, no, sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Hello po sa inyo, Sister Glaser. So, sabi niya dito, wow, sana makapunta din ako sa among isla ng Semirara. Ayan, saan po ba? Yes, sana makapunta din po tayo dyan, no? Sige, baka mabigyan po tayo ng pagkakataon at maligaw po tayo dyan. Nandyan po si Sister Glessel, no? So, sa mga kapatid po natin, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. At again, no, panibagong araw, panibagong opportunity na naman. Huwag po natin kalimutan na magdasal, no? Nabigyan po tayo ng biyaya ng Diyos sa araw na ito at ma-accomplish ang lahat ng mga kailangan natin, no? Dito sa mundo na ito, na galing lahat yan sa Diyos, ipoprovide lahat yan ng Diyos. So maraming salamat po. So magtatrabaho na po tayo, balik na po tayo ng trabaho at marami pang gawain, no? So God bless po. This is Mr. Kiers Catholic nagsasabi, no? Pro Deo et Ecclesia, sa Diyos po ang lahat ng kapurihan. God bless po sa ating lahat. God bless po, no, Brother Orig.